It is always good to begin our day with God, and it is also good to end our day with God. Kaya anumang oras sa inyo, it is good to listen to the Word of God. Amen? So, ang ating pong magiging teksto this morning, Galatians chapter 4, verses 4 to 6. Galatians chapter 4, verses 4 to 6. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Yan po ang Galatians chapter 4, and verses 4 and 5. At magandang mabigyan din po natin ng pansin ang sinabi po ng verse number 6. Kasama po sa tatalakayin po natin ito, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 6 sa ating pong King James Bible, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Okay? So ito po ang ating pong teksto ngayon. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, we thank and praise you for this very beautiful morning. Thank you for this great opportunity once again to hear thy precious words. Lord, we pray for your guidance. I pray that you will empower your humble servant once again. May you fill me with your Holy Spirit. Guide me, Lord, and bless your people. Thank you so much for this ministry. May you continue to bless the ministry of Believers Breakfast with BFDB. Help us, O Lord, na ito po ay magamit to spread your word and to encourage your children. Thank you so much. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so praise the Lord. Thank you so much. Alam niyo po na ang season na ito ay medyo nagkakasa sa isip ng tao sa usapin ng sinasabi nilang pagsilang ng ating Panginoon. At minsan ko na pong nasabi sa inyo na talagang marami po ang komentaryo patungkol dito. In fact, to the point that there are churches, especially pastors, that they are very particular, and for them, parang hindi dapat makiayon sa paganong paniniwala sa usapin po ng Pasko. Well, ako po'y sumasang-ayon na hindi tayo dapat umayon sa paganong paniniwala. Pero mga kapatid, for me, kumbaga, be wise as serpent and harmless as dove. Para sa akin po, knowing that the mind of the people are now focusing na sa celebration ito, their knowledge is about the birth of our Lord Jesus Christ. So whether the dates, diba, o yung date ay mali, ang akin pong pinupunto, gamitin na natin pagkakataon na iniisip nila na ito'y patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Because even yung mga sinasabi po nating pagano sa kanilang paniniwala, nagkaroon pa rin po ng kaisipan tungkol sa kapanganakan ng Panginoon. At ngayon po, mas magandang lusungin po natin ang Biblia. Lusungin po natin ang doktrina. So, because I believe, mga kapatid, that every opportunity na maipapahayag, maipapangaral ang ating Panginoong Kristo, dapat gamitin po natin yon. So, for me, instead of attacking yung kanilang paganong paniniwala, I would just like to emphasize yung pong kaisipan na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. At ako naman po'y naniniwala sa kanyang naging kapanganakan sapagkat inaman po ay recorded sa Bible. Okay? So, pero dito po sa ating teksto, nasulat po ni Apostol Pablo, gusto ko pong idiin po sa inyo, di ba? Na ang usapin ng pagdating ng ating Panginoong Kristo sa usaping kapanganakan, sa usaping kapahayagan sa laman, I can say that it is worth celebrating. So the message that I want to share this morning, okay, the message that I would like to somehow emphasize to all of you is the message about the birth of our Lord Jesus Christ. And I entitled my message, It is Worth Celebrating. It is worth
celebrating. Kumbaga, dapat lang na ipagdiwang. Dapat lang na i-celebrate po natin ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Please don't get me wrong. I am not saying na siya'y ipinanganak talaga ng Disyembre. Hindi naman po ilang beses na binanggit ko na po sa ilang mga pagpapahayag ko po sa inyo na ako po talaga sa pag-aaral sa Biblia, napaka-imposible for me na Disyembre siya ipanganak. Okay? At naniniwala rin naman po ako na may paganong paniniwala patungkol sa okasyong ito. Kaya nga maganda na maging maingat po kayo sa pakikinig sa atin because the reason why I am sharing this message, it is not because ako po'y ayon doon sa paganong okasyon o selebrasyon. Ako po ay nagbibigay pansin sa truth na ang ating Panginoong Jesus ay nagpakahayag sa laman. At dito po sa ating talata, again, ang sabi po ng sulat ng Apostol Pablo, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So sa ating pong mensahe, mga kapatid, aking pong didiinan, aking bibigyang pansin, ang ibig ko pong sabihin, I will emphasize to all of us that concerning the coming of our Lord Jesus Christ in the flesh, to be more specific, is worth celebrating. Yes, it is worth celebrating. Kaya nga po, alisin na natin yung pag-atake, alisin na natin yung pagdidibate, yung pagtatalo-talo, kundi sa usaping Kristiyano, magkaisang isip tayo to take this advantage to make the people understand clearly why Jesus Christ came. Why He was. Diba? Why Jesus Christ manifested in the flesh. Bakit po ba? Doon tayo sumentro. Huwag tayong magpakatalino kasi kahit makonbinsi po natin na ito po ay rooted out sa paganong paniniwala and then na-inform ang mga tao, hindi pa rin po yun ang susi. Ang susi po is for the people to understand why. Why Jesus Christ was born. Why Jesus Christ came to earth. For me, yun ang dapat maging emphasis. Yun ang dapat liwanagin po natin sa tao. And I can say that our text this morning is, very helpful for the people to understand. Diba? Kung bakit ba talaga naparito ang ating Panginoong Hesus Kristo. So, and I'm telling you, sa sinesentrohan po ng aking mensahe about His coming, okay, about His manifestation in the flesh, patungkol po sa naging pagpapadala sa Kanya sa lupa, ito po ay worth celebrating. It is worth celebrating. Okay? So, number one, diba, the sending is worth celebrating. Yung naging pagsusugo sa Kanya, we can notice that in our text, hindi po sinabing born, hindi po yun ang ginamit. Siguro, for the people to understand na si Jesus Christ po, yung kumbaga yung pre-existent Christ. Kasi yung kapanganakan sa laman, that is just a manifestation. Pero hindi po yun ang kanyang existence. In the flesh, mga kapatid, ipinanganak po siya. But I want all of you to notice the word used by the Apostle Paul. But when the fullness of the time was come. Diba? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. I remember in Isaiah chapter 9 and verse number 6, ang sabi po ng Isaiah chapter 9 and verse number 6, for unto us a child is born, unto us a son is given. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, meron pong mga pahayag sa Bible na kapag ka po ginagamit yung salitang ipinanganak, yun po ay pumapatungkol sa kanyang manifestation in the flesh. Pero the word used by the Apostle Paul is the word God sent forth His Son. Mga kapatid, mga minamahal, lumalabas po dito, nung bigyang emphasis po yan, siya po ay hindi nagpasimula sa Bethlehem. Ang ibig ko pong sabihin, siya po'y naisugo na. Siya po ay isinugo. He was sent forth, mga kapatid, meaning, He existed even before His birth.
Diba? Bago pa ang kanyang kapanganakan sa laman, nag-i-exist na po siya. So kaya I want you to notice that the sending is worth celebrating. Nung isugo ng Diyos ang kanyang anak. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, ibinigay po siya sa atin, at ito po sa kaparaan ng ipinadala po siya sa atin, at doon po sa naging kaparaanan, siya po ay inihayag o nagpakahayag sa laman. 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. So siya po ay nahayag sa laman, mga kapatid. Sa John chapter 1 and verse number 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So I am emphasizing to you the pre-existence of our Lord Jesus Christ. Ngayon, doon po sa pinaka-konsepto, okay, na maganda pong maintindihan po natin, and I am again telling everyone that it is worth celebrating when God sent His Son. Okay, sapagkat yun po ang sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid. Yun po ang itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya si Jesus Christ po isinugo ng Ama. Yan din po ang sinabi niya, mga kapatid. Maliwanag po na siya ay ipinadala po sa atin. Siya po ay nagpakahayag sa laman. Nahayag sa laman, I mean. At ang kanyang pagdating ay nasa tamang kapanahunan. So, what I would like all of you to understand, ayon sa talata natin, makikita niyo po that it is God's initiative. It is the initiative of our Lord na siya po, ang kanyang bugtong na anak, ay ipadala po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, at magandang maintindihan po natin ang purpose. Okay? Ang sabi, but when the fullness of the time was come. So, yung pong time, divine timing po yan. Ang ibig sabihin, usapang espiritual, usapang kasaysayan, ayon sa masasabi nating kalakaran, historically, makikita nyo po, if we will put understanding and if we will just study about the timing of His birth, sa pagsusugo ng kanyang anak sa atin, di ba? So, nakita nyo naman po yung programa. Dito po, ibinibigay ko po sa inyo ang kahalagahan ng supernatural birth. Diba? The supernatural birth of our Lord Jesus Christ. That Jesus Christ was born of a virgin. Tiniyak na hindi po nasipingan ng lalaki. Yun po ang pinaka-importante. Wala na pong problema nung siya po'y matapos si panganak dahil nagsama naman po si Joseph at si Mary. Pero one thing na kailangan po nating ma-definite at dapat nating masasabi ng i-establish, ano po? This is about the virgin birth, that Jesus Christ was really born of a virgin. Sapagkat bagamat betrothed na po si Mary, malinaw po na wala pa po sila doon sa tinatawag nating yung kaduluhan ng lahat sa usapang pag-aasawa ng kanilang panahon. So, it is good for us to understand na ang Diyos ay nag-ooperate sa kanyang panahon, and the Apostle Paul said, but when the fullness of the time was come, yung exactness po, mahalaga po yan eh. Diba? Kahit sa kung ano po ang masasabi nating umiiral na sistema nung panahon na yun, ang sabi, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, ang sabi, made under the law. So kaya lahat po, ibang klase ang operation ng Panginoon. Makikita nyo po na even the timing of our Lord Jesus Christ. And what I want all of you to understand is God's initiative. Na siya po ang nagsugo ng kanyang anak. God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. So, mga kapatid, mga minamahal, it is very important to always consider the timing of God. Okay? The truth of God, the timing of God, and the teaching of God. Napakahalaga po na itong lahat ng ito ay ating pong mai-consider. Ang usapan ng pag-iral ng ating Panginoon sa usaping pagtuturo, ito po ay nasa kanyang panahon at hindi sa ating panahon. Lagi niyo pong tatandaan. Kaya nga sabi ko,
hindi natin dapat masyado pong i-highlight. Minsan po parang naipopromote pa natin tuloy yung pagan concept Samantalang majority of the people naniniwala naman po na ang kanilang ang thinking naman po, ang okasyon ay ang patungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Even yung nakabilang sa mga relihiyon, hindi naman po sila nagdudwell. Maaaring yung kanilang practice, yung kanilang sistema, katulad ng masinentrohan si Santa Claus o kung ano-ano pa, yan po pwede naman po nating i-educate sila on how to celebrate, di ba? Yung right way, yung proper way of celebrating this occasion. But listen, even though we believe that hindi naman talaga ito ang date ng kanyang kapanganakan, pero ating pong kinakapitalize yung thinking ng mga tao na ipinanganak ang ating Panginoong Kristo for us to really make the people understand kung bakit siya ipinanganak. Dito papasok ngayon yung intention. Diba? Ang unang binigyan natin ng pansin sa mensahe natin, it is worth celebrating, mga kapatid, the sending. Yung pagkakasugo sa ating Panginoong Kristo, worth celebrating po yan. Sapagkat kailangan pong isugo ang ating Panginoon. Because if not, tayo po ay in bondage pa rin. Sa ating pong kasalanan, tayo po ay nasa kapahamakan pa rin. But praise God, na isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So, God sent His Son. Okay? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. So, blessing po ang pagkakasugo sa ating Panginoon. And it is worth celebrating. So, ang binigyang pansin po natin is the initiative of God. Okay? And then second, the intention of God. Mga kapatid, importante po na ito ay ating maunawaan din po. Na ang purpose, ang reason why Jesus Christ was born, sapagkat siya po ang tagapagligtas. Okay? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Hindi po natin itinatanggi yung kanyang kapanganakan. Ipinanganak po talaga siya. Yan po yung tinatawag nating incarnation. Di po ba? So, yung manifestation po ng ating Panginoong Jesus sa laman. So, sa ganong konsepto, pinanganak po siya. Pero sa usapang sa Diyos, sapagkat naniniwala tayo sa pre-existence ng ating Panginoong Kristo, bago pa ang kanyang kapanganakan sa laman, siya po'y nag-e-exist na. Kaya ang ginamit pong salita ni Paul, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, and clear, to redeem them that were under the law. Di po ba? So, importante po na ito ay maintindihan, maunawaan po ng bawat isa, sapagkat dito, ang makikita nyo po na worth celebrating is, number 1, the sending, number 2, the saving. Yung kanyang pagliligtas. Because, yun po ang pinaka-purpose ng pagsusugo sa kanya. Okay, God sent His Son to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. So, importante po yung kaligtasan. Kaya nga, dito po pumapasok mga kapatiran, mga taga-subaybay. Let us take this opportunity to somehow educate our relatives, our loved ones. Huwag na po natin silang atakihin sa usapang pagano, kundi atin na lang pong gamitin ang pagkakataon to share to them the very reason, the very intention of God, kung bakit ba siya naparito sa lupa, kung bakit ba isinugo ng Ama ang kanyang anak. Doon na po tayo sumentro. Gamitin nyo ng pagkakataon. Ay, hindi ako makikipagtipon sa kanila kasi pagano yan eh. Mga kapatid, ang gawin nyo po, makipagtipon kayo sa kanila at ibigay nyo po ang tamang mensahe, ibigay nyo po ang tamang reason, ang tamang purpose, ang real purpose why Jesus Christ, mga kapatid, came. Diba? Why God sent Him. Yun po ang sentrohan nyo. Kayo ang magdala ng conversation. Kayo ang mag-lead sa kanila sa tamang kaisipan. Kasi kung re-review natin sila, pagano naman yung Christmas, ang nangyari pa po, naitaboy nyo pa po yung kanilang, di ba? Naitaboy nyo pa po yung kanilang magiging intention sana na makinig po sa atin. Because at first,
Magre-react lang po sila sa inyo because for so long a time, they are celebrating that occasion. Just enlighten their minds about this occasion. Okay? Ano na lang po natin. I-enlighten na lang po natin sila. I-educate po natin sila. So napakaganda po na ito ay mabigyang pansin po ng mga Kristiyano. It is worth celebrating. Ano po? The sending. Pangalawa po, the saving. Yung pagliligtas. Diba? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kaya nga yung announcement, di po ba? For unto you is born this day in the city of David. Luke chapter 2, remember? Diba? For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. So very specific na tinukoy po na ang Savior ay ang ating Panginoong Jesucristo. Alam naman natin na walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. So ang pangalan ay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ulitin ko po, and she shall bring forth a son. Matthew 1:21. Matthew 1:21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So iyan po, kaya kahit anong sarap ng pagkain mo tuwing ganitong okasyon, kahit gaano karaming material na bagay ang matanggap mo tuwing ganitong season, kahit na po gaano kagaganda ang maisuot mo, kahit na anong material na bagay po yan, mga kapatid, that's nothing if you are not yet saved. Diba? Nagiging walang kwenta lang ang lahat ng material na bagay at lahat ng pinansyal na bagay at ang lahat ng mga kasaganan dito sa lupa, nagiging walang kwenta lang po yan kung di ka naman saved. Dahil lagi nating inuulit po sa bawat isa, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Kaya nga pong ang kaisipan ng tao, birthday Jesus Christ, birthday niya Dapat sa mga Kristiyano, siya po ang regaluhan. Hindi ikaw yung lagi nakaabang sa regalo. Di po ba? So, i-educate natin ang mga anak natin, i-educate natin ang bawat isa, ang kamag-anak po natin, let them understand, let them realize that the reason why the Lord Jesus Christ came is for our salvation, and if hindi pa sila ligtas, edi wala rin kwenta, kaya yun ang i-secure natin. Mga kapatid, mga minamahal, yun po ang ating pong pakatiyakin. So, it is worth celebrating. Ano po yon? The sending. Hindi ba dapat lang na i-celebrate natin na isinugo ng Panginoong Diyos ang kanyang bugtong na anak? Hindi ba dapat i-celebrate yan? Sa kanyang initiative, mga kapatid, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. So, hindi ba worth celebrating yung kanyang naging pagliligtas, ang pagliligtas ng ating Panginoon? Walang pag-asa ang sangkatauhan. Maliwanag po yan, mga kapatid. No one can save yung kanyang sarili. We cannot save ourselves, mga kapatid, but praise God, He came. Praise God, He sent His Son for the purpose of saving us. Kaya nga, walang kwenta na magsa-celebrate ka ng okasyong ito nang hindi ka pa saved. At napakasarap mag-celebrate kapag ka-saved na po tayo, mga kapatid. Amen? Minsan, matatawa ka doon sa mga nakikita mo sa wall. May mga nagwawala pa dahil ang liit ng nakuha niya sa exchange gift. Diba? Kung ano-anong gift ang ninanasan ng tao, the best gift is our Lord Jesus Christ. Amen? The best gift is salvation. The best gift is the eternal life. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Romans 6:23. Ang kabayaran wika ng kasalanan ay kamatayan. Pero anong regalo ng Diyos? Anong kaloob na walang bayad ng Diyos? Buhay na walang hanggan. So malinaw na malinaw po yan. Ang sabi po, mga kapatid, ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, very much emphasize. Well emphasize po, mga kapatid, na ang kaligtasan po'y regalo. Kaya nga sa 1 John chapter 5, verse number 11 and 12, hanggang 13 na po, di ba? 1 John chapter 5, 11 to 13. And this is the record that God has given to us, eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life.
These things have I written to you that you believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may believe in the name of the Son of God. So, mga kapatid, ang pagliligtas ay marapat lang na ipagdiwang. So, it is worth celebrating. Number 1, the sending. Number 2, the saving. Palagay nyo po, ano yung pangatlo? Okay? Doon sa flow of thoughts, according to our verse. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son. That is the sending. Made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law. That's the saving. Yung redemption. Di ba? Yung kaligtasan. Upang tubusin po tayo. Yung pagkakaalipin po natin, matubos tayo sa pamagitan ng ating Panginoon. Okay? That ye might receive the adoption of sons. Okay? Mga kapatid, the sonship. The sending, the saving, and the sonship. Dito papasok po yung adoption, mga kapatid. Yung adoption. Dito natin ma-enjoy na sa totoo lang, nagising tayo na ang paniniwala po natin lahat anak ng Diyos, and that is wrong. Because according to John 3:16, Jesus Christ is the only begotten Son of God. Therefore, hindi po anak ng Diyos ang tao. Si Jesus Christ po ang anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos sa tamang kaisipan. So we are created by God. Lahat tayo nilalang ng Panginoon, but Jesus Christ is the only begotten Son of God. Pero here, in our text, ang sabi po, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, that's the sending, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that's the saving. Okay? And then the sonship, that we might receive the adoption of sons. Diba? Kaya nga, ang linaw-linaw. Ang sabi po ng Romans chapter 8, verse number 14, I believe verse number 14 and 15. Ang sabi po, maliwanag na maliwanag, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. And very consistent po yan. Very consistent. Di po ba? Isinugo niya sa atin ang kanyang Espiritu sa ating mga puso. Tayo po crying, Abba, Father. Ang sabi po ng Romans 8 and verse number 14. Okay? For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Okay? For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Hindi ba worth celebrating na ako na hindi anak ng Diyos sa pamagitan po ng naging pagsusugo ng Panginoon ng kanyang kaisa-isang anak, na kung saan ang intensyon iligtas tayo nung tayo po'y maligtas? Hindi ba napakalaking blessing na ako at ikaw ay ikinupkup, na ako at ikaw ay inampon, na ako at ikaw ay binigyan ng karapatan ng isang masasabi nating lihitimong anak? Yes, mga kapatid, ito po ay napakalaking blessing, the sonship. Yung ako at ikaw ay maibilang na anak ng Diyos. And it is very clear, nung sabihin po sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give Him power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yung pagtanggap natin sa Kanya, hindi naman literally si Jesus Christ talaga ang papasok sa puso natin. Ito yung banal na spiritu na nagiging selyo po sa atin. Yan po ang nagiging maliwanag na katibayan na tayo po'y sa Diyos at tayo po'y anak ng Diyos. And for me, I can say it is worth celebrating na ako, na kung tutusin sa John 8 and verse number 44, kabilang sa mga anak ng Diablo. Yes, we need to understand that, because even those religious people who are claiming that they are sons of God, that they are children of God, Jesus Christ rebuked them. And then generally, lumalabas po na ang tao, because we are all sinners, ang ating pong ama ay ang Diablo. Kaya ang great blessing, and it is worth celebrating, nung ako at ikaw ay mapabilang sa kanyang mga anak, sapagkat may clear declaration, and that is actually the proof of adoption, that after receiving Christ in our heart as our Savior, according to His promise, tayo po ay naging anak ng Diyos. At dahil anak, we can cry to Him, Abba, Father. What a blessing. Amen? What a great blessing. So kaya for me, Kristiyano,
tayo dapat masyadong madistorbo ng kaisipang pagano. Let us capitalize, di ba? Let us emphasize to them about the coming of our Lord Jesus Christ, about His birth, that God sent Him. Let us celebrate the sending. Let us celebrate the saving. Let us celebrate the sonship, mga kapatid. It is worth celebrating. Kaya nga, yun po ang nakikita ko. Itong okasyong ito, itong season na ito, the best time for us to really share the message. Let the people and make the people understand that Jesus Christ came to save them. Jesus Christ came to save us. Jesus Christ came for the intention of saving mankind. Hindi ba? Yun po ang nakikita kong importante. Kaya mga minamahal, ewan ko po sa marami. Bakit po gigil na gigil tayo doon sa idea po na parang masyado nating i-highlight, yung Pasko, pagano yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga nasa relihiyon na tinuturing natin, na tinutukoy nating pagano ang Pasko, pagka po pinag-usapan, ano ang konsepto nila, hindi nga nila alam yung research ng marami. Ang alam nila, kapanganakan ng Panginoon. Why not use that as an opportunity to tell them, to share to them? Totoo namang pinanganak siya eh. Di ba? Maling konsepto nila, mali yung date nila, ba't di natin itama yung pong idea na alam mo, hindi naman talaga yung date ang mahalaga, na alam mo, hindi naman yung sistema ng mundo ang mahalaga, ang importante yung tinuturo ng Bible. Bakit ba isinugo ang ating Panginoon? Isinugo niya para iligtas tayo at mapabilang tayo sa kanyang mga anak. Ganun kasimple. God sent forth His Son to save us, at tayo po ay mapabilang sa kanyang mga anak. Kaya it is worth celebrating the sending, the saving, and the sonship. Ang pagsusugo ng Diyos ng kanyang bugtong na anak ay isa sa masasabi nating pinaka matinding blessing na isugo niya ang tagapagligtas, ang ipinangakong Mesiyas, mga kapatid, na kanya pong ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak, mga minamahal, upang iligtas ako, upang iligtas ka, upang iligtas ang sino mang magsisisampalataya sa Kanya, at tayo po ay mapabilang sa Kanyang mga anak. And what a blessing na ako ay isa sa binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya po pwede kong sabihin, Abba, Father. Amen? Yes. Daddy, Father, yung privileges, napakalaking blessing po yan. So that is exactly, nakita natin sa Bible. Doon pa lamang po sa verses 4 and 5, clear na po yan. Galatians 4 and 5, but when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that He might receive the adoption of sons. And because you are sons, isinugo raw po ang Espiritu sa ating mga puso, crying, Abba, Father. Hindi ba napakaganda? Na instead na tayo po ay magkaroon ng mga debate rito, debate roon, hindi ba napakaganda na ating pong maipaunawa sa lahat na talagang ang naging pagparito ng ating Panginoon ay worth celebrating. Ang pagsusugo ay dapat i-celebrate. Ang pagliligtas ay dapat i-celebrate. Ang pagkukupko na tayo po ay ibilang at i-adopt as His Son, mga kapatid, dapat i-celebrate. It is worth celebrating. I hope and I pray na tayo po ay muling napagpala dito po sa ating pong tinalakay, sa ating pong pinag-aralan. It is really great and wonderful na meron po tayong Bible na nagiging batayan po sa ating pong mga paniniwala. Kaya mga Kristiyano, paalalang napakahalaga na tayo po ay magdiwang sa Kristiyanong konsepto. Okay? Ito ko po inaayunan na kung Kristiyano ka, huwag ka namang magpakapagano sa celebration mo. Diba? Baka pati kanta mo, Santa Claus is coming to town. Baka pati kanta mo, yung pong mga wordly ang concept at pagan ang concept. Kaya pati kanta natin, iayos po natin mga kapatid. Amen? Yes. Iayos po natin, pati po kanta natin. Mahalaga po yun. Sapagkat yung pong awit ay mensahe din ang ipinapahatid. Kaya yun po ang hiling ko sa bawat isa sa atin.
na tayo po bilang mga Kristiyano ay dapat maging maayos sa ating pong pagdiriwang. Let us celebrate this occasion na meron pong Kristiyanong konsepto, hindi dahil sa naniniwala tayo na Disyembre siya talaga ipinanganak, hindi po dahil naniniwala tayo sa paganong kaisipan ng Pasko, kundi naniniwala tayo na totoong isinugo ng Ama ang kanyang anak upang maging tagapagligtas at tayo po ay kupkupin at ibilang bilang kanyang mga anak. Hindi po ba worth celebrating yon? Hindi pa malaking blessing po yon, mga kapatid? Kaya po ngayon, ayan, hinahanap ko po yung kanta ni Preacher Rico para tayo po ay mananalangin na para sa ating pagtatapos. At nawa na bless po kayo at naliwanagan po kayo at medyo mas nagmamature na po ang isip natin tungkol sa okasyong ito. Hindi yung pagkaganito, puro pakikipagdebate po ang ginagawa natin. At yung bang parang, diba, doon sa ating pagre-rebuke sa kanila, hindi naman natin na i-accomplish yung purpose naman. Kung bakit po, sapagkat ang kailangan matatak sa isip ng mga tao, ipinanganak talaga ang ating Panginoon sa laman. At siya po'y isinugo ng kanyang Ama. So kaya napakagandang blessing na tayo po ay ligtas dahil sa pagsusugo ng Ama ng kanyang anak sa layuning tayo ay iligtas. Amen? And because of that, what a blessing na tayo po'y merong pinangahawakan na legal adoption paper. John 1:12, anak na raw po tayo ng ating Panginoon Diyos. Romans 8:14, 15, anak po tayo ng Diyos. Galatians chapter 4, verses 4 to 6, anak po tayo ng Diyos. Kung tayo po'y nanampalataya na sa Kanya. Kaya ang tama po, aminin natin, makasalanan tayo, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kaya kailangan isugo ang ating Panginoong Kristo. Kasi kung may kaparaan ng tao, kung may paraan na magagawa ang tao para maligtas ang tao, there's no need. Wala na akong nakikitang rason para isugo pa si Jesus Christ. Pero kaya siya sinugo, hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, walang taong makapagliligtas ng kanyang sarili, kaya kahit na kailan, mga kapatid, yan ang ituturo natin, na walang taong makapagliligtas ng kanyang sarili because Jesus is the only Savior. And it is good to always share that very important message. Let us pray. Our gracious loving Father, thank you so much for blessing us once again through thy word. Thank you for the enlightenment and thank you for this great encouragement. I pray, O Lord, that you will continue to bless this ministry, lalo na po ang bawat isa na nakasubaybay sa ministeryong ito. May you continue to strengthen your humble servant, give me wisdom, Heavenly Father, and guide me always sa pag-share ko po ng iyong salita. Lord, ang bawat isang may karamdaman, pagalingin mo po. Ang bawat may kahinaan, palakasin mo po. Ang bawat may suliranin, tulungan mo po para sa kalutasan. Ang bawat may kagipitan, tugunan mo po sa kanilang pangangailangan. Ang bawat may kaguluhan, bigyan mo po ng panatag na kaisipan. Salamat po, Panginoon, sapagkat meron kaming po pwedeng panghawakan at ito po ay ikaw sa iyo pong banal na salita. Lord, thank you for saving us. Thank you for sending your Son. Thank you for saving us. And thank you na kami po'y binigyan mo ng karapatan na maging anak mo. Nawa ito po ay maging sapat na dahilan upang mag-celebrate kami ng tama at ibahagi po namin sa iba ang napakahalagang mensaheng ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. I hope na na-bless po tayo sa ating pong pag-aaral